Oh, palito! Bili na kayo palito! Palito, masarap palito! Ako si Delia, 75 anyos. Mag-isa na lang siya sa buhay, simula nang mamatay ang kanyang asawa at nag-iisang anak. Dito nakatira si Lola Delia sa maliit na iskinita. Mahirap umakyat dito, lalo pag ngayon ka palang aakyat. Hindi mo alam kung saan ka kakapit eh. Nakakatakot. Dito nakatira si Lola Delia, dito yung bahay niya. Maliit to, masikip. Dito rin na rin lahat niya ginagawa. At dito na yung kusina niya, dito rin siya natutulog. Hindi ka makakatayo dito ng maayos kasi ito na yung yero niya, ito na yung bubong. Wala siyang palikuran dito, kaya sa poso ng bayan siya naliligo at kumukuha ng tubig. Bali, walang dingding si Lola. Bali, ito na rin yung nagsisilbing bintana niya. Tapos dito na rin siya nagsasampay ng mga damit. Itong dingding ni nanay, bali lumang kahoy na kinabit lang dito para lang may dingding siya. Sira na din. Bali, ito naman, ginawang dingding ni nanay, yero. Lumang yero. Walang pintuan si nanay, bali, kortina lang yung gamit niya. Sa ikalawang palapag ang bahay niya, kaya kailangan gumamit ng hagdan. Ako yung kapitbahay ni Mama Delia. Eh, wala siya kasama rito. Nahulog siya sa hagdan, kaya dinala namin sa ospital. Nanay, hindi po ba kayo nahihirapan tumira dito? Mahirap din kasi mainit at saka masikip and ganyan. Pero mas maganda na ito kaysa sa labas ako sa lansangan tumira. Oo. Pagka umuulan dito, malamig kasi tumutulo, nababasa ako. Pero pagka maaraw naman, napakainit naman dahil yung yero na ng araw para na akong pinapasok. Nanay, ilang taon na po kayong nakatira dito? Dito, may 30 anyos na. Tagal na po pala, no? Oo. Nanay, ano pong pinagkakakitaan niyo po? Pinagkakakitaan ko, kakanin, biko, maha, palitaw, o kaya happy. Ay, ganun po. Nagluluto po kayo. Tapos po, nanay, nilalako niyo po? Bali po, magkano po kinikita niyo doon? Kumikita lang ako ng minsan 100 pangkain ko. Ay, ganun po. Pambili ng Maliit lang gamot. po pala, no? Pambili gamot. Eh, nanay, ano po bang iniinom niyang gamot? Tsaka para po saan yun? Iniinom mong gamot para sa high blood. At saka sa sakit sa puso. At saka siguro dahil sa katandaan ko. Kaya nagme-maintenance na ako. Bali, nanay, ilang beses po kayong kumakain sa isang araw? Bali, isang beses lang. Almusal ko at tanghalian magkasabay na. Ay, ganun po. Bumibili lang ako ng halagang 5 pisong kanin. At saka bumibili lang ako ng mga halagang 20 pesos na ulam. Ayos na yun para malamnan ng tiyak. Nanay, ngayon po, magtitinda po kayo. Sana nga kung may mahiraman akong puhunan. Kasi kung may mahiram akong puhunan sa kapitbahay ko, makapagtinda ako. Kasi nagkasakit ako ng kaya 1 linggo akong hindi nakapagtinda. Naipambili ko ng gamot. Ay, ganun po.
Mahirap mamuhay mag-isa, sabi ni Lola Delia. Lalo na kung may edad ka na. Kaya, nagsusumikap siyang magtrabaho para may pambili siya ng pagkain at iba pang pangangailangan. Sinundan namin si Lola Delia. Sana makahiram nga siya ng pera pang puhunan niya. Meron po na iniit na po ang pera. Ito po, 192. Masaya si Lola Delia habang binibilang niya ang pera na nahiram niya. 71, Good payer daw si Lola Delia kaya pinapahiram siya ng mga tao dito. Isa si May sa natulungan ng team namin sa lugar na ito. Nagtitinda siya dito maghapon, tapos umuwi siya sa kwartong nirerentahan nila. Ito na po yung tinda ko, halo-halo. Mabili po kasi to. Kasi po mainit po ngayon, mabili po sa mga tao. Ang binikita ko po dito sa araw 500 o 600. Pag itinda ko po ng halo-halo. Sinamahan namin si Lola Delia papuntang palengke. Kami na din nagbayad ng pamasahe para hindi mabawasan ang pera niya. Dahil 30 years na siya nagtitinda nito, kabisado na ni Lola Delia ang mga bibilhin niya. Dahil palitaw ang lulutuin niya, huminto muna kami sa bilihan ng giniling na malagkit. Sumunod naman sa bilihan ng milk, asukal, at ng sesame seeds. Ang palitaw lang. Kompleto na, Nay. Oo, kompleto na to. Kompleto na, uwi na tayo. Sumakay kami ulit ng jeep pauwi sa bahay ni Lola Delia. Binaba muna namin ang mga napamili namin. Naghugas muna sila ng kamay bago sila magsimula magluto. Nanay, ilang taon mo nang ginagawa yan? Mula nung malipat ako dito, ititinda na ako ng ganito. Kasi matagal na nanay. Oo. Nanay, magkano po benta niyan? 3-10. Tawag dito palitaw. Pwede rin siyang dila-dila kasi korte siyang dila. Oo, yan. Kaya naman siya tinawag na palitaw kasi pag nilubog mo siya sa tubig, pag luto na, lilitaw na siya. Oo, ganun. Nanay, wala ka palang gamit, ilaw lang tsaka tungkalan mo. Oo. Kaya rin mainit, wala kang electric fan. Oo. Pay-pay lang. Pay-pay lang. Pagka ganito ang ginagawa ko, hindi naman mahirap gawin eh. Kaya lang, pagka yung mga biko, yun, mahirap kasi wala akong lutuan. Ay, ganun. Nanghihiram na ako ng kawa. Nangiram lang kayo ng Saan po? Sa kapitbahay niyo? Oo, dyan sa labas, kapitbahay ko dyan. Nanay, paano ka natutong ganyan maggawa ng palitan? Kasi nahihitinda ako, humahango lang ako noon. Eh, pagka umu-order din ako ng ganitong palitaw. Pagka nakikita ko yung paggawa nila. Wala akong bayad sa kuryente. Kasi, kumakabit lang ako dyan sa pamangking ko. Tinulungan na ni Sheena si Lola Delia maghulma ng palitaw para matapos agad at maitinda niya ito. Itong palang ko, luma na ito eh. Kasi binigay lang to sa akin. Binaglumaan nung pamangking ko. Ano nang gagawin mo, nanay? Magkano na tayo ng linga. Sa edad na 75, kaya niya pang mag-multitasking. Alam niyo, mula nung namatay ang asawa ko, tapos yung anak ko pa,
Wala, mag-isa na ako. Ganyan. Namumuhay ako mag-isa. Buhay ka ng mag-isa na nanay. Mm-mm. Ayaw niyo naman pumisan dun sa mga pamangkin niyo po. Nung ano na ako eh, sanay na ako sa ganito. Mas gusto niyo po yung mag-isa kayo. Alam mo, kinamatay na asawa ko sa atay liver cirrhosis. Nanigas yung atay niya, nasunog ba? So, kaya sabi ng doktor, hindi raw nakakahawa yun, pero minama na. Minama na yung sakit na yun. Alam mo, sa hirap ng buhay ko dahil may sakit ng asawa ko. Ang napilitan na pumasok sa isang trabaho na kung tutusin ayaw ko eh. Napasok ako sa isang sumasayaw yun sa kabila. Paano po ginagawa niyo doon, nanay? Ano yun? Yun isang sayaw. Ay, gano'n. May tigit yun, kinukuha doon sa takilya. 10 mo sa kita. Oo. Ngayon, yung kasayaw mo, pagka nabaitan sa'yo at nakaluburan ka niya, bibigyan ka ng tigit. Ay, gano'n. Ano po, sasayaw lang kayo? Oo, hindi nga ako marunong sumayaw eh. Ano po sayaw? Sabi nung mga ano doon, yung bago pa ako, sabi niya, basta, gumanong-ganong ka lang, huwag mo lang tatapakan yung paa. Ay, gano'n. Pagka kumita ko ng kaunti at sapat na, baba na ako. Para may pamili lang kami ng pagkain at gatas ng anak ko. Ay, gano'n. Pero dahil sa anak ko, naapilitan na ako masok doon. Pero hindi ako nagtagal. Hanggang sa masura na nga ako. Marami rin akong mga trabaho. Nagtinda ako ng balot sa gabi doon sa titinda rin ako ng balot. Ng siopaw. Yan. Ang anak ko, si Raimundo, driver siya. Kailang matay siya na sa isang building. Siguro may tumulong sa kanya. Wala naman akong magawa kasi wala naman akong pera para at saka wala naman akong nakabugado. Kaya pinagpasa Diyos ko na lang ano. Ay, gano'n po. Hindi na po kayo ng katarungan sa anak. Bahala na ang Diyos nun. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nung mamatay ang asawa at anak ko, mag-isa na lang sa buhay. Umanap na ako ng paraan para mabuhay ako. Kaya po nagtitinda-tinda na lang. Nanay, ayaw niyo po ba sa for the aged? Ayoko. Kasi kaya ko pa naman. Eh, hanggang kailan po kayo magtitinda? Hanggat kaya ko. Bahala na ang Diyos sa akin. Ito na yung finished product. Tapos, lalagyan na natin siya ng asukal. Nilagyan ni nanay ng pinakanina. Ito yung pinaka-toppings natin. Sesame seed. Sesame seed. It's ready to eat na siya. Sarap. Tikman ko na ya. Oh, sige. O ano? Crab. Ayan, tapos na. Tapos na yung palitaw ni nanay. Magtitinda na tayo. Sasama natin si nanay magtinda. Halika, nanay. Oh, palito! Bili na kayo palito! Palito, masarap palito! Okay. Nanay, sasama ka ba? Halika na. Thank you! O, sino pa? Ano? Bili na. Sarap. Lagi ako bibili kay nanay kasi masarap yung paninda. Mura pa. Konti na lang, oh. Daling maubos to, eh.
Palitaw! O kayo dyan, palitaw. Umulan umaraw, nagtitinda pa rin ako. Dahil ito hanap buhay ko eh. Ayan na, nakaubos po kayo. Oo, ubos na ubos oh. Magkano po kinita nyo? Bali 50. Ito po yung pinunan Oo, nyo. ito yung pinuhunan ko, nanginirang ko. Ibabalik ko na natin. Tara, balik na natin. Oh, Mayo. Maraming salamat, May. Nakaubos pa agad ako. Salamat. Salamat. Sa ulitin. Ulitin na nakahapon. Salamat din po na iyan na ano ko. Salamat. Habang abala si Lola Delia sa pagtitinda, naayos ni Paul ang mga sorpresa namin para sa kanya. Uy, na. Ba't ang daming kahon dito? Ayan na yung sorpresa namin sa'yo. Ako, salamat po, Diyos ko. Ang dami naman. Eh, syempre para sa'yo lahat yan. Uy, ganun ba? Saka nababa muna natin yung palinda mo. Wala naman ang daman. Salamat po, Diyos ko. Napakarami naman. Para akong tumama sa loto. Ayan na para sa'yo lahat ng box na to, ha. Tapos meron pa po tayong bibigay sa, meron pa po kami bibigay sa inyong cash. Galing po ito kay Sir Mark at kay Ma'am Rhea po. Meron po kami mga kaibigan sa Amerika na gusto pong tumulong sa kagaya niya. Nagsusumikap po Salamat. sa buhay. Ayan, para sa inyo pa na. Pangpagawa niyo po na ano po, ng regalo. Tsaka po yung building niyo. Ha? Ito na yung electric fan kasi sobrang init sa taas mo. Kawawa ka naman. Naluluto ka sa taas sa sobrang init. Meron ka ng bagong electric fan. Ayan. Pagawa natin ito kay Paul Nay, ha? Ayan, nanay, meron ka bagong kalan. Parang meron ka ng nakakatakot na yung dati mong kalan eh. Ayan, bigyan ka natin ng bagong kalan. Pareho nung kalan mo. Oh. Oo nga. Wow. Pabungayan, Diyos ko. Salamat po. Ay, nanay, bigas. Ha? Hindi ka nabibili ng kanin. Magluluto ka ng bigas at sasalagan. Matagal-tagal sa'yo kasi mag-isa ka lang naman. Meron ka rin tinapay, tsaka palaman, ha? Oo. Tapos, pwede ka magprito ng itlog. Ayan. Tapos, meron ka rin mantika. Ito, nanay, pang puhunan niyo po. Oo. Ang dami. Anong cornstarch, asukal. Ano to? Ay, yes. Naku, ang dami naman. Tsaka meron ka rin, nay, malagkit, ha? Oo. Pambiko naman. Pambiko. Upang palitaw. Oo. Meron pa, nanay, ha? Teka lang. Yan. Kukumpletuhin na natin yung pang-tinda mo. Kumpleto, kumpleto. Yeah. Mamahalin pang ano. Tapos meron ka rin cheese. Tapos mga gatas po. Ano yun. Tsaka para hindi ka nanirapan maghalo. Ang galing. Salamat naman po. Margarine po. Ayan. Marami-rami na yan, ay. Matagal mo ng stock yan, ha. Ayan, nanay. At syempre, meron ka rin nalagyan ng tubigan. Nanay, ha. Salamat naman. Tapos meron ka rin kumot kasi meron kang kutsyon sa unan. Tapos meron ka rin kung mga gamit sa bahay nanay. Para palitan mo na yung mga luma mo. Ay, pangkulas na yan. Tapos meron ka rin mag, nakabaso nanay. Tapang bukas na ano po, ang lata ka na baso. Tapos kutsara po. Ganda naman ang baso. Siyempre nanay para sa'yo. Tapos palitan mo na yung lalagyan mo ng palitaw para makikita ito na lalagyan mo ha. Tapos may plato ka rin nanay. Lagyan mo na natin. Tapos meron kang pang saing. Para may saingan ka. Wala nga ako sa inyo.
Ayan. Cute maliit lang. Parang sa'yo lang nun. Tapos, at syempre na, yung importante. Diba nangihiram ka lang? Oo. Ayan. Sekreto na yan. Hindi ka na manghihirap, nanay, ah. Panluto mo ng biko, na, sa kamaha. Nagpapasalamat nga ako sa iyo at sa nagkaloob sa atin ng ganyan eh. Para sa'yo lahat yan, nanay. Ay, ito pa pala. Extension ka doon sa electric fan mo, ha? Salamat. Iaakit na namin ang mga gamit ni Lola Delia para hindi na siya mahirapan. Alam niyo, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatanggap ng mga ganito. Karaming biyaya na nagmumula sa mga tao na may magagandang kalooban. Katulad ninyo, mga anak, maraming salamat sa inyo. Rhea, Mark, maraming salamat. At hayaan nyo, hanggat buhay ako, hanggat makakaya ko, ito mga pinagbibigay nyo sa akin, iingatan ko. At patuloy ako magtitinda para mapakinabangan ko yung mga pinagbibigay nyo sa akin. Maraming salamat, anak. At nagpapasalamat din ako sa mga tao na inano nyo sa akin para maging tulay at gamit ninyo para makarating sa akin ang mga biyayang ito. Pinagpapasalamat ko sa Diyos ang lahat ng ito at dalain ko na sana marami pang mga tao na katulad ko ang matulungan nyo at marami pang biyayang dumating sa inyo para marami kayong matulungan katulad ko. Maraming salamat, anak, ha. Makakatulong na akong hindi sa gabi kasi meron na akong electric fan. Malambot pa ang higaan ko. Maganda pa ang ulam ko, malambot din. May kumot pa akong maganda. Komportable ko yun. Sa pag-alis namin, baon namin ang matatamis ng ngiti ni Lola Delia. Malungkot man ang naging karanasan niya sa buhay, may maiiwan kaming magandang alaala sa kanya. God bless. Ang pag-ibig Marksman. That's the regular island. It's a brand new house. Swing time! Yay! Woohoo! Yoo-hoo! Fun!